hindi kasi kasalanan ng mga estudyante at mga workers na umasa. If you saw someone na umuwi ng Pinas, galing Canada, don't judge them kung bumalik sila ng Pilipinas. Ginawa nila yung best nila, sadyang ang hirap ng laban dito. So, maraming apektuhan ng time na yon, pero yung mga taong nangarap talaga nung time na yon, pailan-ilan doon nakilala namin ng personal. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo, and welcome back to our brand new YouTube channel. This is Joy in Alberta. Kung kayo po ay bago sa aming YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, share this video to your friends, family, para naman makapag-spread tayo ng love and good vibes sa inyong mga mahal sa buhay. For today nga, ay meron tayong pag-uusapan na isang topic na medyo sensitive siya. Mensahe namin sa mga current work permit holder and mga current students dito sa Canada. So, bakit ba naging ganito yung topic natin? Meron kasi kaming nabasa na isang post na shinare ng kaibigan namin na estudyante dito sa Canada. Babasahin natin yung post maya-maya. So, itong post na to, yung nag-trigger na talagang sabi namin, number one, we are so blessed kasi hindi namin inaabutan yung ganong kahigpit. Oo, napaka-blessed natin. Pero number two, talagang prayers at mahigpit na yakap sa mga estudyante at mga work permit holders na nandito sa Canada ngayon. Pero bago yan, ito ngang isa naming ating at kuyang dito sa Edmonton, Alberta ay binigyan kami ng pa-welcome cake. Ayan, nakita nyo naman guys, napaka-pretty. Oh, ano to, para siyang ube cake na merong makapuno. Ayan, tapos kita nyo may mga pag-glitter-glitter pa dyan. Ang ganda na, ang sarap pa. Ito yung ano nila. Saan yan? Ayan. Kita nyo? Kung kayo po ay taga Edmonton at kailangan nyo ng mabibila ng cake na mura, masarap, ay very recommended. Ang pangalan niya ay Cheryl's Baked and Goods. Yan, freshly made ensaymada. So may ensaymada din sila na binibenta. Ang sarap talaga. Hindi matamis. Sakto lang. Maraming salamat talaga Kuya Atateng sa inyong pa-welcome sa amin. Back to the ball game. Ito yung post. Hindi ko kakilala yung original na nag-post, pero credit sa'yo. Hindi ko babanggitin yung pangalan kasi hindi naman ako nanghingi ng permission. Pero ito yung sabi niya. If may kamag-anak ka dito sa Canada at international students ang status, work permit, or temporary worker, subukan mo silang kamustahin. Sa sunod-sunod na bad news, may ibang umiiyak, nape-pressure at hindi na alam ang gagawin. Please include us in your prayers. If you saw someone na umuwi ng Pinas, galing Canada, don't judge them kung bumalik sila ng Pilipinas. Ginawa nila yung best nila, sadyang ang hirap ng laban dito. Reading different stories na uuwi ng Pinas kahit kararating pa lang dito makes me cry with them. Mahigpit na yakap sa mga kapwa ko students na nangangamba, kapit at dasal lang. Yan. Tapos may mga screenshots siya ng mga stories or mga posts. Ito yung isang sabi. Sobrang nakakalungkot kahit ilaban naming nangangarap lang para gumanda ang buhay. Babalik sa Pilipinas na walang trabaho. Yakap sa lahat ng mga nandito sa Canada na ang pangarap lang naman ay magkaroon ng magandang buhay malayo sa nakagisnan. Lumalaban ng patas sa buhay at inaayos ang lahat para sa mga anak. Tulong, ayaw kong umuwi. Wala na akong babalikan sa Pinas. Naaawa ako sa anak na dito na nasanay sa Canada, nasanay sa magandang sistema ng school at nasanay sa malamig na klima. Lord, whatever your plans for us, please help us understand and make us more stronger to face this. We know that your plan is better than ours. Nakakaiyak. Yeah, totoo, no? Nakakaiyak. Nakakaano lang kasi may point yung ano eh. Titingnan natin yung both sides. Yung iba, ang sinasabi kasi nila is, yun naman talaga ang international student. Mag-aaral ka dito, uuwi ka. Sabi naman ng iba, pinag-aral mo ang isang tao, pinag-specialize mo siya, kunwari, nag-doctoral, nag-masters, nag-aral ng business management, nag-aral mag-nurse, kung ano man yan, international student, after mo silang hayaang mag-aral dito, pakakawalan mo sila, alam mo namang kulang ka mismo sa ganong klaseng manpower. So, ang sinasabi ng iba is, dapat bigyan ng chance na magstay.
May iba naman na ang sinasabi talagang paalisin kasi sobrang dami, bla bla bla. So, nakikita ko yung point ng both sides. Para ulit to dun sa mga nandito na, kung nasaan tayo ngayon, pinapangarap nung mga international students, ng mga nagtatrabaho ngayon dito yan. So, siguro bilang Filipinos, maging ano lang din tayo ngayon. Kumbaga, extra careful na lang din tayo sa mga sasabihin natin kasi marami talagang mga naapektuhan. And yun nakakalungkot yung sinasabi ng iba, diba? Gusto nilang mabago yung buhay. Yun yung tingin nila dito sa Canada. Yun yung tingin namin ni Joy dito sa Canada. So kung hindi yun ang inyong pananaw muna sa Canada, maging sensitive muna tayo bilang isang Pilipino na lang. Pangalawa, siguro wala namang kaming masasabi na makakatulong talaga sa inyo in terms of yung maging mapahaba pa yung stay nyo dito o kahit siguro anong sabihin namin, walang maitutulong sa papel nyo, di ba? Pero ang pinaka-may-advise ko sa inyo, years ago, at alam ko naikwento na rin namin ni Joy ito, meron kaming kaibigan. Actually, marami na rin kami nakilala na ganun yung nangyari. Na years ago, nagkaroon ng recession dito sa Canada. Nagkaroon ng tinatawag na parang 4 years in, 4 years out. Within 4 years, kailangan maging PR ka. Kung hindi, uuwi ka. Diba? So, marami na apektuhan ng time na yon. Pero yung mga taong nangarap talaga nung time na yon, pailan-ilan doon nakilala namin ng personal at naging kaibigan, naging kumpare at naging kasama namin araw-araw, di ba? Tapos hindi nila tinigilan yung pangarap nila na makabalik dito sa Canada. Pangarap nila hindi lang para sa kanila kundi para din sa buong pamilya nila. So after ilang taon, may mga taong hindi sumuko nung time na yon. Siguro ang mapapayo ko lang kung talagang mahal nyo yung pagka-Canada, huwag nyo lang tigilan na pangarapin siya. Di ba? Kung para sa inyo yan, darating yung time na makakapunta kayo dito. And sinasabi ko yan galing sa puso ng isang sinuwerte. Sasabihin ko na lang din na sinuwerte tayo na nakapasok tayo dito. Perfect timing. Na perfect timing. Pinaghirapan namin lahat, like yung mga experiences, yung mga, kung ano yung mga requirements. Pinaghirapan namin lahat. Pero nandun kami sa right timing ng pagpasok dito. So, yun lang. Bilang isang Pilipino at isang kaibigan ng mga naapektuhan ngayon, nakikisimpatya nga kami kasi gusto namin na mas masarap makita na magtagumpay yung mga taong pinaghihirapan yung mga bagay kasi talaga So sa mga kaibigan ko na international students ngayon, sa mga tropa ko na naka-work permit ngayon, balang araw magkikita-kita ulit tayo dito, magkakasama-sama tayo dito. Sigurado ako doon kung para sa inyo talaga. Yun yung sa akin. Ano yung sa'yo? Yung kaninang shinare ko na naririnig ko, nababasa ko, it's a combination of feedback from hindi lang sa mga Pilipino, kundi pati na rin yung mga locals. Yan. Yung sinabi ko na, yung iba sabi gusto pauwiin na, yung iba sinabi naman na nag-aral sila dito tapos hindi mo i-maximize yung pinag-aralan nila dito, parang ganon. It's a feedback, sabi ko nga, of both locals and mga Filipinos din, locals ng Canada ha, mga citizens ba. Yeah. So, ang sa akin naman ay hindi kasi kasalanan ng mga estudyante at mga workers na umasa. Hindi nila yun kasalanan kasi they have the reason to believe that they can be a citizen of Canada because that is what happened in the last how many years? At least in the last 5 years, that is what is happening. Para sa akin, it is sa akin lang naman and I think ay meron naman akong tamang dahilan at tama naman siguro yung naiisip ko na may pagkukulang. They gave that hope to these aspiring candidates of students, yung mga estudyante, mga workers. Kung talagang from the get-go ay hindi naman talaga pwedeng ma-PR ang estudyante at hindi naman talaga pwedeng ma-PR ang worker. For example, Singapore. Alam ng mga estudyante na after I study in Singapore, I need to go back home. After I work in Singapore, I need to go back home. Alam nila na walang chance ma-PR at walang chance ma-citizen because that is what the government is telling. Yun yung message ng government. Dito sa Canada kasi, for the last how many years,
alam ng lahat na you have the chance to become a permanent resident pag ikaw ay nagstudyante. Bakit? Kasi meron pang postgraduate work permit which allows you to merge into the corporate world or kung saan man yang gusto mong trabahuhan. Binibigyan ka nila ng chance na makahanap ng magiging trabaho mo. So, yun palang PGWP, it is Canada's way of saying you have the chance. Ngayon, balik tayo sa mga estudyante, sa mga workers. So, hindi nila kasalanan na in-expect na nga umasa sila dahil nga yun yung nangyayari eh. Pero at the same time, bilang ikaw ay aplikante, ever since talaga, kahit kami, lagi naming sinasabi, if you can do it now, do it now. Kasi alam namin sa sarili namin na anytime rules can change. Especially dito sa Canada, no? Yes. And hindi nakalagay sa karapatang pantao na kailangan bigyan mo ng chance itong tao na to na ma-citizen. Ngayon, meron ng mga bagong dating pa lang, as in very fresh, kararating lang talaga, and sila talaga yung na-hit ng sobra. Yun na yung tinatawag nating destiny talaga. So, minsan, tama yung sinabi ni ate or kuya, kung sino man yung nag-post no na, Lord, kung ito yung will mo para sa akin, make me understand. Bakit? Ano yung plano mong iba? I have yung best friend ko, na tanggap siyang international student sa Holland College. Yan. And then suddenly, nawala ang open work permit. Kailangan niyang mag-masteral. Pwede siguro siyang mag-masteral, pero will siguro ni Lord na ma-accept din siya sa New Zealand. Parang sabi ko nun, bakit kaya Lord hindi nila inabutan? Sayang eh, kasi yun na yun eh. Yung parang natanggap na siya sa Holland, tapos biglang nawala pa yung open work permit. Napakasayang. Eh, syempre, gusto kong makasama yung best friend ko din, di ba? So, parang ako, ano kaya Lord plano mo sa kanila? After a year, 2025, na-realize ko na, kaya pala Lord. Kaya pala hindi nila inabutan yung open work permit. Kasi kung naabutan nila yung open work permit, nasa Canada sila, isa sila sa mga namumroblema. Ngayon, kasama niya yung buong pamilya niya, yung asawa niya, yung anak niya, nasa New Zealand sila, very happy sila. At very happy din ako para sa kanila. So, minsan, merong mga ginagawa si Lord na mga bagay sa buhay natin na hindi pa natin maintindihan, pero it's for the better, na parang kailangan lang natin i-open yung eyes and ears natin and ano ba yung message mo Lord, bakit kaya, ano ba ang gusto mong ipaalam sa akin by doing this. So, siguro kailangan din nilang tanggapin yung realidad talaga, no? Kasi doon magsisimula yun di ba? Na parang, Lord, tanggap ko na kung ano man yan, alam ko na yun yung mas maganda para sa amin. But it doesn't mean na hindi mo nagagawin yung best mo. Ang sabi ko nga dun sa friend namin na nandito sa Canada, it ain't over until it's over. Bago tayo mag-closing, meron akong gustong basahin na comment about sa Destiny na nagustuhan ko talaga siya. I wholeheartedly believe that when an opportunity is truly meant for you, it will find a way to manifest itself, regardless of the obstacles that may arise along the journey. Life often presents us with various challenges, be it doubt, setbacks, or external circumstances that can make the path seem daunting. However, what truly matters is the determination and effort you put forth to overcome these hurdles. By taking proactive steps, staying resilient, and maintaining a positive mindset, you can navigate through difficulties. In the end, if you remain committed and dedicated to pursuing what you desire, you will achieve success and fulfillment. Ayan. Ganda, no? Thank you so much, Danny Nicart, sa iyong napakagandang comment sa aming video. So, I think this is applicable as well, no? So, let's do the best that we can and just pray. That's yung mahigpit na yakap sa lahat ng mga estudyante, sa lahat ng mga workers, sa lahat ng mga nag-aabang ng papers nila, sa lahat ng mga gustong kumuha ng magulang, ng mga lolo't lola nila na inabutan na ng
cut off ng parents, grandparents stream. Again, it's not the end. Hindi ibig sabihin na naghigpit ngayon ay bukas mahigpit pa rin. Ayan. Hihintayin lang natin. Tamang timing lang. Yan. Alright guys, salamat sa pagsama nyo sa amin ulit today. Sobrang na-appreciate namin ang inyong mga pagsuporta, panonood sa mga videos namin. Mga comments na napakaganda, good, bad, and ugly. Talagang lahat yan ay na-appreciate namin. Kung kayo po ay may mga request kung ano ang next naming pwedeng pag-usapan at gusto nyong gawin naming topic, comment lang kayo sa baba. And again, don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends. Maraming salamat guys. Have a nice day. Bye-bye.